Kabanata 81. Zephyr, ikaw asterisk S-shot. Sigaw ni Jade. Hindi niya akalain na magiging ganito katuso si Zephyr, umalis ka agad pagkatapos niyang samantalahin siya. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong maghiganti. She gritted her teeth, stared at Zephyr's back, and yelled, "You better watch you back." Pulang-pula ang mukha niya, gulo-gulo ang buhok, pati ang blouse niya ay natanggal. Hiyang-hiya si Jade na may makakita sa kanya ng ganito. Maya-maya ay pinatawag si Alfred sa kwarto. "My lady, ang recipe para sa mga balance pill ay medyo katamtaman. Bagaman, ang proseso ng paggawa ng mga ito ay napakakakaiba at kakaiba. Dapat pa ba nating imbestigahan ang kan?" Tanong niya. Hindi. Kung ang kan nga ay may lihim na manggagamot o wala ay walang kaugnayan. Ang kan ay iba. Sundin ang kasunduan na ginawa namin sa Batang Kan, naniniwala ako na ito ay simula pa lamang ng isang napakakinabangang pagsisikap. Sagot ni Jade. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Alfred ang galit at hinanakit mula sa kanyang may bahay tuwing pinalalaki ang "Kan Boy." Siguro na sobrahan ako sa pagbabasa nito, bumantong hininga si Alfred. Mabilis na umuwi si Zephyr pagkalabas ng Skyfall Building. Napangiti siya nang maalala ang kanyang ginawa. Si Jade must really hate me. Gayunpaman, masisisi mo ba talaga ako? Bagamat nalutas ni Zephyr ang kasalukuyang krisis ng kan, sinimulan ng araw ang kanilang paglipat. Sa Sun Hall, nakaupo si Sylvester Sun sa kanyang trono, sa kanyang gilid ay may 10 o higit pang mga Sun Elders at Leaders. Sila ay nagtiis kamakailan, ang kan ay nawalan ng kanilang supply ng tableta. Mayroon bang sino mang may iba pang balita? Marahan niyang tanong habang inis kanya ang panel of advisors niya. Panginoon ko, ang araw ang pinakamalaking angkan sa Starlight, walang maglalakas loob na salungatin tayo. Kahit na ang mga nakikipaglaro sa kan ay magdadalawang isip kung tayo ay magpupumilit ng husto, masayang nagsalita ang isang pinuno ng araw. Tama. Iyan ang kapangyarihang taglay natin. Walang sino mang maglalakas loob na sumalungat sa araw. Nagrebelde pa nga ang ilan sa kan para makiisa sa atin. Ang isa naman ay nagsalita, "The kan are doomed. We don't even have to do anything, and they are doomed." Nawalan na sila ng pill supply. Babagsak na ang power and status nila. Hindi magtatagal ang foothold nila sa Starlight. Madali nating mapapabagsak ang kan. Ang mga pinuno ng araw ay lahat ay nagsalita sa pagsang-ayon at pananabik, tiwala na ang pagbagsak ng kan ay nasa kanilang mga kamay. Pare, once we take over the kan, gusto kong bayaran si Zephyr, pahihirapan ko siya. Sigaw ni Sheldon Sun, na pansamantalang tumahimik. Don't worry. Makukuha mo ang wish mo. Tuwang-tuwang sabi ni Sylvester sa kanya. Sa Feather Forest, isang malakas na tili ng hayop ang maririnig habang umaalingaw-ngaw ito sa buong mga puno. Kasunod nito ay ang masangsang na amoy ng dugo. Biglang bumagsak ang kislap ng isang espada na parang isang malakas na alon, isang malakas na pag-atake. Isang kakilakilabot na alulong ang narinig, na sinundan ng isang mahusay na pagsabog ng pulang-pula na ambon. Ang bangkay ay nahati sa kalahati, hinayla ang bawat kalahati ng dahan-dahan bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Dahan-daang lumabas si Zephyr sa mga puno na humihingal, ang kanyang espada ay basang-basa ng sariwang dugo. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang natitira sa hayop. Tiyak na bagay ang Tier 2 beasts, hindi ka panipaniwala ang kanilang mga depensa. Tanging sa pamamagitan lamang ng sixth slash ko ay halos hindi na ako makalusot. Humihingal siya habang nagsasalita. Sinuri niya ang kanyang espada, at may nakita siyang maliit na depekto dito. Napabuntong hininga siya. Ito ay isang mahusay na espada. Gayunpaman, hulaan ko na kakailanganin ko ng bago. Ungol niya. Kabisado ni Zephyr ang 7th slash. Ang kanyang might, ang kanyang 7 slashes, at ang kanyang focus, ang kailangan lang niya. Anuman sa mga kasanayang ito ay sapat na upang makuha ang kanyang kapangyarihan na higit pa sa iba pang mga mandirigma na may katulad na antas. Ang kanyang might and focus ay ginawa lalo na para sa kanyang mga pamatay na galaw.
Bagaman ang paglalakbay na ito sa kagubatan ay hindi ang inaasahan ko, ngunit ito ay nakatulong. Pastahan ako kahit na agad kung mapatay ang anumang lakas ng siyam na manlalaban. Naisip niya, I bet kaya ko pang labanan si Agils. Si Zephyr ay gumugol ng 6 na araw sa kagubatan, pumatay siya ng mga hayop at mas nagsanay. Lumaki ang kanyang kapangyarihan. Ang Mad Bulls ay Tier 2 beast, delikado sila, naisip ni Zephyr. But this one split right down the middle, ungol niya habang nakatitig sa bangkay. I wonder kung umikot na ba ang word of the balance pills sa Starlight. Sabi ni Zephyr habang nakangiti. Isinabit niya ang kanyang espada at umalis patungo sa Starlight. Kabanata 82. Kumalat ang word of balance pills sa buong Starlight tulad ng Wildfra. Bagamat ito ay halos 2 beses sa presyo nito, ang mga epekto nito ay mas mahusay kaysa sa mga spirit pills. Ito ay magandang balita sa mga manlalaban sa buong paligid. Dumagundong ang buong Starlight sa pagdating nito. Ang mga table tasks ay napakahalaga sa bawat manlalaban, lalo na sa mga walang clans. Para mabilis na tumaas ang kanilang lakas, kakailanganin nila ng mga table tasks. Bagamat ang presyo ng mga balance pill ay mas mataas kaysa sa mga spirit pill, ang mga epekto nito ay ginagarantiyahan ang pagsingil nito. Ibinebenta sila tulad ng mga mainit na cake. Maraming mga mangangalakal ng tableta ang agad na tinamaan ng mapagkompetensyang presyon. Maraming mga angkan ang may mga mercantile front para sa mga table tasks upang mapalakas ang kanilang personal na pananalapi. Sa kasamaang palad, ang hitsura ng mga balance pill ay lubos na nagpabago sa ekonomiya ng Starlight, inilihis nito ang halos lahat ng interes ng mga mamimili mula sa mga spirit pill. Marami ang papatay para sa kontrol sa mga mahalagang tabletang ito. Gayunpaman, ang mga pangarap na ito ay nadurog nang malaman nila na ang impluwensya sa likod ng mga balance pills ay ginawa ng Skyfall. Ang Skyfall ay mayaman, malawak, at higit sa lahat, maimpluwensyahan. Walang alinlang ang pinatibay ng kanilang kalipunan ang kanilang paninindigan. Walang mangangalakal sa Starlight ang mga ngahas na makialam sa kanilang merkado. Walang magagawa. Gayunpaman, ang tunay na usapan ng bayan ay hindi lamang ang Skyfall ay nagbebenta ng mga table tasks ng balanse, ang Kan ay gumawa din, kahit na sa mas maliit na bilang. Mabilis na pinagsama-sama ng ilang matalas na isipan ang palaisipan. Ang Kan at Skyfall ay nagtutulungan. Anuman, sila ay pangalawa pa rin sa araw. Walang inaasahan na sila, sa lahat ng mga angkan, ay gumawa ng isang trade deal sa Skyfall. Maraming mas maliliit na angkan na nagtaksil sa Kan, ngayon ay nakadama ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon. Kung nananatili sila sa kanila, sila ay gagantimpalaan ng malaki. Sa isang kisap mata, ang balanse ng kapangyarihan sa Starlight ay nalipat. Maraming mga angkan at mga ngalakal sa lalong madaling panahon ay nakipag-parlay sa Kan, umunlad ang negosyo. Sa panig ng Sun Clans, marami ang nakatagpo ng sama ng loob kung saan sila ay nagkaroon ng respeto. Kung hindi dahil sa Sun na malakas nag-armas sa kanila para ay boycott ang Kan, marahil ay naging mas maayos ang kanilang mga negosasyon. *man 8, *man 8, *man 8, *man 8. May magsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari sa mga balance pill na iyon? Tumayo si Sylvester sa kanyang bulwagan, at sumigaw sa langit. Ang mataba niyang silweta ay gumalaw-galaw, hindi mapakalma ang kanyang puso, isip, at kaluluwa. Galit siya, wala na siyang magiliw na mukha. Panginoon ko, ang aming mga pagsisiyasat ay lumabas na walang laman. Tahimik na sabi ng isang pinuno. Walang laman, sabi mo. Napasigaw ulit si Sylvester, nakakuyom ang mga kamao habang nakatitig sa pinuno. Maaaring dito lang matatagpuan ang mga balance pills na ito, ibig sabihin, bagong imbensyon sila. Umuungal siya, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung una nating nakuha ito, ang araw ay lumaki ng husto. Marahas ang paghinga ni Sylvester. Halata na ang bawat himaymay niya ay nanginginig sa galit. Hindi niya matanggap kung paano dumaan sa kanya ang napakalaking pagkakataon, ganoon na lang.
Kinokontrol ng Sun ang higit sa kalahati ng ekonomiya ng tableta ng Starlight, salamat sa kanilang kasaganaan ng mga medicine men. Gayunpaman, ang mga bagong huwad na table task sa balanse ay malubhang nagbabanta sa kanilang operasyon, sa kanilang pananalapi. Panginoon ko, nakipagtulungan nga ang Skyfall sa kan. May karapatan silang magbenta ng mga balance pills. At saka, mukhang mas malapit ang kanilang relasyon kaysa sa inaasahan namin. Nagsalita ang isang leader, ang kan ay nagbebenta ng humigit kumulang 100 na table task araw-araw. Ang kanilang iba pang mga negosyo ay nakinabang din ng malaki mula dito, patuloy niya. Ano? Ganon karami. Nanginginig din sa galit ang boses ni Sylvester. Ibig sabihin, may surplus ang kan sa iba pa nilang mga tauhan. Paano? Hindi ba maliit na ang kan lang sila? Bakit sila bibigyan ng Skyfall ng eksklusibong selling rights? Kabanata 83. Nag-iimbestiga pa kami, pero wala pang lumalabas. Maamo na sagot ng isa sa mga pinuno. Lord, may report ako kay Zephyr. Biglang nagsalita ang isang pinuno ng araw. Anong balita? Loayan mo. Puno ng pananabik ang mga mata ni Sylvester. The Can-Air, Zephyr, meets with Skyfall every other day. Every time na aalis siya, lagi siyang pinadalhan ng tame time. Patuloy niya, na detalyadong isiniwalat ang kanyang balita. Mukhang may dirty little secret ang batang iyon na si Zephyr. Naiinis na sabi ni Sylvester, nakakuyong pa rin ang mga kamao. Ang lavender incense ay nasunog na mabango. Hindi man ito ang unang beses na nakipagkita si Zephyr sa kanya, tumibok naman ang puso niya sa bawat pagkikita. Ito ang mga sangkap na kailangan mo. Napabuntong hininga si Jade, inikat ang mga mata kay Zephyr. Para sa ilang kadahilanan, palagi niyang nakakalimutan ang edad ni Zephyr, dahil ang enerhiya na ipinalabas niya ay hindi tulad ng isang 16 na taong gulang. Lalo na't sinamantala niya ito ay malalim na nagpapahina sa kanya. Hey, salamat. I'll take my leave then. Humalaklak si Zephyr habang kinukuha ang mga sangkap. Ikaw tanga. Napabuntong hininga si Jade, pinadyak ang kanyang mga paa nang makita ang halos agarang pag-alis ni Zephyr. Wala nga bang inisip si Zephyr sa kahalagahan ng mga naunang aksyon niya? What's wrong my dear? Can you part with me? Lumingon si Zephyr, mapaglarong nanligaw sa ideya. Natuwa si Zephyr sa panunokso kay Jade sa hindi malamang dahilan. Lumabas ka. Huminga ulit si Jade, sa pagkakataong ito ay binato niya ito ng dumi. Mabilis itong naiwasan ni Zephyr na halos mawala. Muli siyang nagpakita kay Jade, muling pinaulanan siya ng snake attack, bago siya mabilis na nawala sa silid. Saglit na natahimik ang kwarto bago narinig ang malakas na sigaw, Zephyr *S Shoal. You better not let me get my hands on you. Si Jade ay muli ang lilam ng beet red, fumang habang pinupunasan ang kanyang mga labi. Shoal. Nang makuha ang gusto niya, mabilis na umalis si Zephyr pauwi. Lalong gumaan ang pakiramdam niya matapos niyang matanggap ang mga sangkap mula kay Jade. Sa kanyang kapangyarihan, ang mga halamang gamot na mayroon siya ay maaaring gawing isang mahusay na tableta. Siya ay isang 4-starred medicine man kung tutuusin. Ang antas ng kadalubhasaan na ito ay matatagpuan lamang sa mga dalubhasang akademya o mga sinaunang linya ng dugo. Sa ngayon, makakagawa si Zephyr ng 3-starred pill, ang mga epekto nito ay pinakamainam para sa adults. Gabi na, malapit na ang takip silim, at wala masyadong tao sa kalsada. Naramdaman ni Zephyr na parang may sumusunod sa kanya, kumunat ang noo niya, napagtanto na lumitaw ang pakiramdam na ito sa sandaling umalis siya sa opisina ng Skyfall. May sumusunod sa akin. Dapat ay ang araw. Napangiti si Zephyr sa kanyang sarili. Kabanata 84. Kung sino pa man, baka hindi nila ito napansin. Ngunit ito ay si Zephyr, isang makapangyarihan, paparating naman lalaban na may mga pandaman na lumampas sa karaniwan. Gaano man kahusay na itago ng iba ang kanilang mga sarili, walang maaaring magtago ng matagal. Humigit kumulang 150 talampakan ang layo niya sa akin.
Kasama ang mga kaibigan sa paligid, bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr sa isiping ito. Sa ganoong paghahanda sa kanilang pagtatapos, alam ni Zephyr na siya ay nasa mahabang gabi. Nag-crack ka na ba sa wakas, son? Hiningi niya. Sa pamamagitan nito, isang barrage ng mga paggalaw ang sumara kay Zephyr, at sa isang kisap mata, mga 10 o higit pang mga lalaki ang nakapalibot sa kanya. Kabilang sa kanila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may kapansin-pansing aura. Wala siyang ginawang pagsisikap na itago ang kanyang kapangyarihan. Ang ilan sa kanila, nakilala ni Zephyr mula sa kanyang unang pagkikita sa araw. Karamihan sa kanila ay mga lakas ng level 8, ang dalawa pa ay level 9. Ang araw ay talagang makapangyarihan, nagpapadala ng napakalakas na manlalaban-laban sa akin, naisip ni Zephyr, nasa sabik sa inaasam-asam. Sinubukan niyang alalahanin ang mga mukha nila. Kabanata 84. Kung sino pa man, baka hindi nila ito napansin. Ngunit ito ay si Zephyr, isang makapangyarihan, paparating na manlalaban na may mga pandaman na lumampas sa karaniwan. Gaano man kahusay na itago ng iba ang kanilang mga sarili, walang maaaring magtago ng matagal. He's roughly 150 feet away from me. With friends all around, Zephyr's heart raced with this thought. Sa ganoong paghahanda sa kanilang pagtatapos, alam ni Zephyr na siya ay nasa mahabang gabi. Nag-crack ka na ba sa wakas, son? Hiningi niya. Sa pamamagitan nito, isang barrage ng mga paggalaw ang sumara kay Zephyr, at sa isang kisap mata, mga 10 o higit pang mga lalaki ang nakapalibot sa kanya. Kabilang sa kanila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may kapansin-pansing aura. Wala siyang ginawang pagsisikap na itago ang kanyang kapangyarihan. Ang ilan sa kanila, nakilala ni Zephyr mula sa kanyang unang pagkikita sa araw. Karamihan sa kanila ay mga lakas ng level 8, ang dalawa pa ay level 9. Ang araw ay talagang makapangyarihan, nagpapadala ng napakalakas na manlalaban-laban sa akin, naisip ni Zephyr, nasa sabik sa inaasam-asam. Sinubukan niyang alalahanin ang mga mukha nila. Zephyr, iniimbitahan ka ng aming Panginoon para uminom ng tsaa. Mas mabuting tanggapin mo, kung hindi. Hiling ng isa. Ganun ba? What if I prefer else, than having tea? Napangiti si Zephyr. Ngayon na. Utos ng lalaki. Pinalitaw ni Zephyr ang kanyang lightfoot, at nawala sa isang sunod-sunod na paggalaw ng mabilis na kidlat. Anong diskarte? Nagbago ang ekspresyon ng mga lalaking araw. Ang impormasyon nila kay Zephyr ay halos wala na siyang silbi, hanggal. Mukhang hindi lahat ay ganoon. Gayunpaman, kumpiyansa silang matatalo nila si Zephyr, dahil bawat isa sa kanila ay isang bihasang sun fighter. Gaano karaming laban ang kayang ibigay ni Zephyr? Tumayo ka. Isang biglaang paggalaw ng bilis ang dumating kay Zephyr, ang kanyang dalawang kamay ay parang kuko, matalim na parang tigre. Umihip ang hangin mula sa kanyang pag-atake. Tumigil ka, Hurricane Slash. Ang isa pa ay sumigaw, at nagpatawag ng isang atake ng tibak. Barbaric Fist. Dumating ang isa pa. Tagalog ng lupa. Isa pa. Sabay-sabay silang lahat na dumating, pumutok sa hangin sa kanilang paligid sa isang nakakatakot at nakamamatay na aura. Pinipigilan siya ng lightfoot ni Zephyr sa paraan ng pinsala habang umiiwas siya sa sunod-sunod na pag-atake. Earth Shatterer. Sigaw niya, counter-attacking. Naisip niya na bagamat makapangyarihan, ang mga lalaking ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang espada. Ang kailangan lang niya ay gumamit ng Earth Shatterer. Isang kakilakilabot na kamao ang lumitaw, na parang bagyo, na nagpadala sa kanyang mga mananalakay. Isang hiyawan ang narinig, ang unang umatake ay dumanas ng suntok. Ang pag-atake ni Zephyr ay nabasag din ang mga depensa ng iba pang mga mandirigma. Paano? Di ba hanggal lang siya? Ilang mga sikreto ang itinatago ni Khan. Nagulat ang partido ng araw, at sa hindi makapaniwala, si Zephyr ay nakapatay kaagad ng isang manlalaban na may lakas ng 8 antas. Hindi ito pinagtawanan. Kabanata 85. Sino ang nakakaalam na ang B***starred ng Starlight City, ay talagang nakakatakot na karakter? Maraming sikreto ang Khan.
Napabuntong hininga ang ilan sa mga lalaki. Masyado siyang makapangyarihan para iwanang buhay. Dapat natin siyang kunin, sa buong kapangyarihan natin. Pagsingil sa mga plano, dapat siyang kunin, patay. Kung pinaglalaroan lang nila si Zephyr kanina, seryoso na sila ngayon. Sa kasamaang palad, minamaliit nila ang kapangyarihan ni Zephyr na higit na malaki kaysa sa inaasahan nila. Kung alam nila, tumakbo na sana sila ngayon. Biglang dumating ang isang surge ng sword skill. Bago nila namalayan, kumislap ang kislap ng isang espada sa kanilang harapan, na sinundan ng biglang pagsulpot ni Zephyr. Ika-4 na slash. Tahimik niyang sabi. Sunod-sunod na talam ang lumitaw sa kanilang paligid, na pinapagana ng Zephyr's Lightfoot. Sa isang kasuklam-suklam, malakas na kaluskos, at isang spray ng sariwang dugo, dalawa sa mga mandirigman ng araw ay pinutol ang mga paa. Mamatay. Sigaw ng isa sa kanila, nagalit sa pagkamatay ng kanilang kasama. Nagalit ng Dea isang nilang kasama, 5th slash. Sigaw ni Zephyr, nawala siya at muling nagpakita sa harap ng lalaki. Hindi sa pagkakataong ito. Sigaw ng lalaki, inabot niya si Zephyr gamit ang mala-tiger niyang pag-atake ng kuko. Sinalubong ng kanyang mga kuko ang talon ni Zephyr, nakipagsagupaan sa hangin, at pumutok ang hangin sa kanilang paligid. Gayunpaman, sa dalawang malalim na paghinga, napunit ng espada ni Zephyr ang mga kuko ng tigre. Haha! Mamatay si *R. Isang baliw na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Naramdaman ni Zephyr na bahagyang nanginag ang kanyang katawan, at napalingon siya sa likuran niya, na nakadikit ang kamao sa kanyang likuran. Isa itong lakas ng level 9. Hangul Punch. Sa isang malakas na putok, kinumpirma ng kanyang umaatake ang kanyang pag-atake, nagbunga ito ng matinding pag-atake kay Zephyr. I was too careless. Isip ni Zephyr. Ito ang lakas ng pinagsama-samang 10 lalaki, gaano man kalakas si Zephyr, ramdam na ramdam niya ang sakit sa naturang suntok. Ang galing mo, bibigyan kita niyan. Pero dito ka mamamatay, ngayon din. Ipinahayag ng mga lalaki ng araw. Hey, ganun ba? Napangiti si Zephyr. Kung ibang tao, bumagsak na sila noon pa man. Ngunit iba si Zephyr, higit siya sa karaniwan, na may kapangyarihang hindi katulad ng iba na nakita nila. Nakita ng daan ng dragon ang pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang katawan, ang mga kaliskis na pinaganda niya. Kahit isang maalamat na sandata ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanya ng ganoon kadali. Umalis na kayo. Sigaw ni Zephyr, sa isang flash ng kanyang enerhiya, isang malakas na dagandong ang naganap. Nakawala si Zephyr sa pressure na ibinigay ng grupo sa kanya, na nag-channel ng malaking enerhiya. Ang puwersang pinigilan ng partido mula sa kanya ay parang dragon na sumabog sa mga ulap. Ang bawat isa ay pinadala ng sabay-sabay. Ika-6 na slash. Sigaw ni Zephyr, pinalabas ang kanyang espada. Lumikha siya ng isang marahas na whirlpool na gawa sa mga espada na magpapaikot sa kanya. Si Zephyr ay nakatayo sa mata ng bagyo, habang ang kanyang mga kaaway ay nagliliyab. Ang bawat isa na nakalutang ay agad na pinutol ni Zephyr, ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa mga piraso bago pa man sila bumagsak sa lupa. Ang buhawi ay naliligo na ngayon sa pulang-pula na lilam. Mga insekto. Sabi ni Zephyr, proud at confident ang tono niya, alam niyang wala siyang kapares.